Dito na naman tayo sa napakagandang beach, Danang Beach. Balik Danang Beach po tayo ngayong umaga, no? Pag-uusapan po natin, ito po, marami po ako naririnig na mga conspiracy theory na yun daw pong kapalpakan ni Madriaga ang naging dahilan ng pagkahuli ni Saldico. Alam niyo po, masyadong malilikot na ang pag-iisip ng mga kapwa na mga mamamayang Pilipino, no? Kaya po na marami pong mga sikat na personalidad, yung nagsasabi po niya na hindi kaya may kinalaman itong pagkakahuli ni Saldico dito po sa kapalpakan. Parang diversion po sa kanilang kapalpakan kay Madriaga. Ayan, pag-usapan din po natin, ayon naman ko po kay Ping Lacson, sa balita po na nahuli na si Saldico, balak daw pong imbitahan, no, ni Ping Lacson ng pagsabay-sabayin dito po, pagsasabay-sabayin si Saldico, 18 Marines at saka si Orly Gotesa. Yan po ang mga pag-usapan natin at iba pa mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Mga kapatid. Alam na po natin siguro by now na kumpirmado na po ayon sa ating Pangulo. Kaya po medyo alanganin ng marami na maniwala Mr. President. Kasi dahil kayo po ang nagbalita, mukhang yung mga tao po ay hanggang ngayon alanganin, no? Alanganin pong paniwalaan ang inyong balita na nahuli na nga talaga si Saldico dahil trust issue talaga, Mr. President, no? Alam na po natin lahat na napakalaki ng posibilidad na kayo po ay nagsasabi ng totoo na nahuli na talaga si Saldico. Katulad po niya, no? Sabi ni Regine, ayaw ko maniwala hanggat hindi ko nakikita si Saldico. Okay. Pero ngayon po, marami po kasi, syempre, alam nyo naman, iba rin po yung mga patakaran dyan sa Czech Republic. Kung totoo man, definitely totoo naman po. Ang problema lang talaga natin yung trust issue sa ating pong presidente, no? Malala po talaga. Puta, nagja-jumping jack na nga Tumatakbo na nga ng nakabarong Pero ang isip pa rin ng mga tao teka muna, baka AI yan. Ang oras po dito sa Danang City ay 6:57 ng umaga. So advance po kayo dyan ng isang oras sa ating bansang Pilipinas. Okay, pag-usapan na natin itong mga detalye na to. Alam nyo po, nakikinig ako kapon kasi sinasabi na dalawa po yung paraan para mapauwi, no? Itong si dating Congressman Saldico dito po mula sa Czech Republic. Una po, yun nga po yung deportation na siya po ay i-deport dahil wala pong kaukulang papeles. Okay. So kung ikaw po, hindi po kasi pwedeng magtagal naman dyan si Saldico na habang buhay na pagkabilanggo. Ang ano lang naman niya otoridad po Ang official po pala, ang official na pahayag ng ating Pangulo. Natatawa kasi lahat pag Pangulo yung nag-ulat Okay, si Saldico po ay nakulong dahil actually nasabat. Yun po yung magandang termino, nasabat dahil sa kakulangan ng papeles. Ngayon, yung isa po, yung deportation, mas mabilis po yun dahil wala na pong kinakailangan ng mga batas, no? Kung ikaw ay walang papeles,
Ibig sabihin, illegal yung pagpunta mo ron sa Czech Republic. Kaya pwedeng pauwiin ka kagad mula sa pinanggalingan mong bansa, no? Pilipinas. Kaya lang may question din po ng totoo ba? Kasi sila rin na nagbalita no? Kung meron po yung golden visa, meron pong Schengen na visa, or mas malupit pa raw yung golden visa dahil may pag-aari ka no? Kung meron po yung golden visa, bakit po mahaharang, di ba? Samantalang pag miyembro ka ng European Union, malaya ka pong makakapaglakbay. Patunayan mo lang po na ikaw yan. Malaya ka pong makakapaglakbay sa iba't ibang parte ng mga bansa sa Europe na miyembro ng European Union. Okay. So, ikalawa naman po, dahil meron naman tayong tinatawag na extradition treaty. Sa pamamagitan po ng extradition, ibig sabihin, sa kasunduan po ng Czech Republic at ng Pilipinas, ay pwede pong pauwiin yung mga katulad ni Saldico na pinaniniwalaan na fugitive o mga tumakas dahil po sa mga kasalanan. Okay, so medyo matagal po yung proseso na yan at magtatrabaho po talaga yung gobyerno. Kaya nga ang duda ko kahapon, ang duda po natin, tatrabahuin ba ng pamahalaan? Gusto ba ng pamahalaan na mapauwi si Saldico? Kasi pag alam naman natin, lately, ang kinakanta ni Saldico, eto nang pong palasyo, no? Si Martin at si BBM na po yung kinakanta niya, kasama po ng mga ibang miyembro pa ng First Family. Partikular, ito pong, anong tawag dyan? Si First Lady at saka yung iba pang anak. Okay. So sa madaling salita, depende ka ako, 'di ba? Kahapon kung ang gobyerno po ay very willing na mapauwi. Ngayon, ayon naman po kay Roque dahil inaral niya na daw po yung batas ng Czech Republic, no? So, ayon po kay Roque, ay pwede pong mag-apply ng asylum itong si Saldico dito po sa Czech Republic. So yung nagsasabi po na automatic na mapapauwi si Saldico rito, malaki po ang hindi po automatic ayon kay Roque, kasi pwede pong mag-apply, magpakupkup, sa madaling salita, pwede pong magpakupkup. Dinig nyo ba yung sounds? May tumutugtog na pakiano nga po kasi ang lakas na ng sounds Kanina nagsimula ako, wala yan Baka tayo ma-penalty. Okay. Dinig pala, putya, yari tayo dyan. Hindi, yung sounds po nung background po na music. Yung background po na na tugtugan, dinig nyo po. Mahina pero dinig nyo. Kasi lilipat tayo. Kung meron po, lilipat na lang tayo. Hindi po tayo po pwedeng meron sounds kasi. Okay, tuloy na lang po natin habang naglalakbay. Okay. So sa madaling salita mga kapatid, ayon po kay Roque, pwede pong mag-apply ng asylum. Mapapatagal pa po. Kung mag-apply po ng asylum si Roque, medyo hanip naman kung kailan ako nagsimula tsaka nagpatugtog ng mga Chinese. Okay. Hiningal tuloy ako. Ayun, may nakita tayong batuhan doon na mukhang walang sounds. Ayan po yung beach. Wala naman pang maingay sinasadya nila yan, boss. Hindi po nila sinasadya yan. Meron talagang ron. Nakita ko may speaker So talagang
Pucha, nung malayo na tayo, Ban ano ah. quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xin kính chào quý khách. Nung malayo na tayo, tsaka Ủy ban nhân dân thành phố natapos yung các vật kanta. nuôi thả súc vật ở công viên và dưới Teka lang ha, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận saglit lang po at mahirap nuôi, đặc biệt là chó maglakad, và mag-isip thỏ đến khu vực công viên và đi dạo habang tayo po ay phản ano. cảm và bất an cho du khách. Điều này trái với nội quy quy định tại bãi biển. Để bảo vệ môi trường sạch đẹp và an toàn, một lần nữa, ban quản lý yêu cầu người dân và du khách tuyệt đối không được chăm Dito na lang tayo sa khu vực công viên và dưới bãi biển. hindi ko maintindihan yung ano. Quý khách vui lòng phản ánh về ban quản lý qua số điện thoại đường dây 02362 218 878. Xin cảm ơn. Puta, titigil din pala. Walking allowed at parks and beaches. Greetings from the Management Board of Songkla Peninsula and Da Nang Tourism Beaches. Ladies and gentlemen, currently, dog walking is not allowed at parks and beaches. However, there are still a few people regularly walking their pets, especially dogs with no muzzle, at the East Sea Park, Langong, and at beaches. Those actions can pose insecurity risks for the public and violate the rules and regulations at the beach. To ensure a clean and safe environment at the beach, once again, the Management Board requires residents and visitors absolutely not to walk your pets at parks and beach. Once detecting such a situation, please report to the Management Board via the hotline number 0236 Okay. 878. Magandang araw sa atin ulit, mga kapatid, no? Tuloy po natin yung talakayan natin. Nasaan na ba tayo natapos? O, yun po yung payo ni Torre. O, pinapayo po ni Torre kay Saldico na posible po si Saldico ay mag-apply na asylum o magpapaampun po siya sa bansang Czech Republic. Pag yan po nagkataon na ganyan po ang sitwasyon na magpapaampun po siya sa Czech Republic, lalo po hindi mapapauwi sa Pilipinas. Kaya po dito po, sabi nga natin, ang sabi nga natin mga kapatid, kinakailangan po rito mabilis yung ating gobyerno sa pagsisecure kay Saldico. Hindi lang po dapat ang gagawin ng gobyerno pag malaki na nahuli nila si Roque po. Maraming salamat sa correction. Roque po, hindi po Torre. Hindi po dapat na masiyahan lang tayo na nadakip ng Czech Republic si Torre. Si Saldico. Dapat po pagsikapan din po ng ating gobyerno na maiuwi at mapanagot itong si Saldico dito sa Pilipinas. So, paano po yan? Kailangan po nilang patunayan na ito po si Saldico ay fugitive o tumakas po sa kanya pong tungkulin sa batas ng Pilipinas, no? Siya po ay may kasalanan o may haharaping kaso at malaki po ang posibilidad na siya po ay mapatunayan na sangkot sa sinasabing kaso. Okay. Punta na po tayo rito sa mga naglalaki ang reaksyon at balita dito po sa mga sinabi natin, no? Unahin na natin dito itong kay ano bang unahin natin? Dito kay si Secretary Garin, no? Sabi ni Secretary Garin, naiinis rin po si Secretary Garin kasi hindi po tayo makabili ng langis nang hindi po nagpapaalam, nang hindi po nagpapaalam sa United States. Ito po, ngayon po, ang balita po sa Hormuz ay pinayagan na po na Iran na buksan completely ang Strait of Hormuz. Siguro, gusto na rin ng kapayapaan ng Iran at nagpapasalamat po si Donald Trump sa bansang Iran. Kaya po, biglang nagtaasan yung ating mga tumaas po bigla yung ating world stock market. Ang nag-gain po dito, no? Ang laki po ng tinaas. Masayang masaya si Badong. Sayang.
kung hindi ako naglagay ng pera. Okay, yung anticipation po, siguro isang araw kumita ako ng $200. Pucha, okay yun. Mas malaki. Kung araw-araw tayong kumikita ganyan, hindi na tayo maghanap po. Dahil po dyan, pero nga hanggang ngayon po may problema tayo dahil naturingan po tayo na independent na bansa, pero independent nga raw po tayo sa salita, pero kinakailangan pa po nating magpaalam, no? Magpapaalam para po sa United States, no? Sa US, ang bansang Pilipinas para makabili tayo ng oil o ng langis dito po sa Russia. Hindi po tuloy-tuloy 'yan, no? Kaya po nagmamahal po yung langis natin dahil nagpapaalam pa po tayo, no? Nagpapaalam pa po tayo na sa US para makabili lang ng langis ng Russia. So, maski po si DOE Garin ay nagugulumihanan na at naiinis na. Tayo lang po ang tanging bansang malaya na nagpapaalam pa para makabili ng langis. Yan ang problema natin, hindi lang po yung nagbebenta ng langis, pati po yung mga bibilan natin ng langis, ipinapaalam pa natin sa US. Bakit po ba natin kinakailangan ipaalam? Yan po ang nahihita natin sa pakikipagkaibigan dyan sa bansa na yan, na pwede na nga sana tayong bumili ng direkta, dahil po kaibigan natin, nag-iisang kaibigan yung US, kaibigan pa bang matuturing yan kung perwisyo na, no? Hindi naman sila magbebenta ng langis natin, tsaka hindi rin tayo bibili sa kanila dahil ang layo po eh. O kung malayo po, pucha, mahal po ang transport. Pagta-transport po ng langis mula USA. Kaya ito pong Russia nagbebenta ng murang langis, hindi pala tayo direktang nakakabili dahil po ipinagpapaalam pa sa US. Anong klase namang buwisit na kasunduan yan para pa rin tayong alipin eh, no? Hindi po tayo totoong malaya palang bansa pag ganyan po ang sitwasyon dahil bawal kang bumili ng walang paalam na US. Saan ka nakakita? Tama po kayo, no? Yan po. Tapos pagmamalaki nyo pa na pro. Ayan. Kaya po, ito po ay magdudulot, ayon na rin dito sa Department of Energy, na patuloy na mataas na presyo ng gasolina at diesel, dagdag gasto sa transportasyon at pagkain, at mas mabigat na pasanin sa araw-araw na pamumuhay. Kaya po yung buong mundo, dahil po bati na po yung Iran at US, tigil na po gera, bumaba na po, bagsak na po ang presyo ng langis. Sa Pilipinas, anak ng pupa. Anak ng pupa, oh. Iyan po ang problema natin sa ating. Dati nakipagkaibigan po tayo panahon po ni Tatay Digong sa China. Kantsaw kayo ng kantsaw, mga dilawan kakamping. Kahit na po ang naidulot po sa atin ng pakikipagkaibigan sa China ay build, no? Kahit na po ang naidulot po niyan ay nakakapangisda na yung ating mga mangingisda sa ating disputed territories. Pero kinakantsawan nyo pa rin na pro-China si Tatay Digong. Ngayon, dehin bukiki kayo. Dinidiktahan pati pagbili. Anong klaseng bansa tayo, no? Na pati yung pagbibilan natin ng langis, US pa rin pala ang nagpapasya. Okay? Kaya pati si Garin, naiinis na rin. Puta, naiinis lang kayo. Wala naman pala kayong gagawin. Punta naman po tayo rito sa sinabi po ni Lacson.
Nawala yung kode ko. Saglit lang ha. Ayun. Okay. Ito po ang pahayag naman ni Lacson dito po sa pagkakahuli kay Congressman Saldico. Kapag nasa Pilipinas na si Ko at pinayagan ng korte, plano ko siyang ipatawag sa pagdinig kasama si Gutesa at ang mga dating sundalo upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang kalahati lang ang sinasabi at sino ang nagsisinungaling. Alam mo, ang ganda ng mga plano mo, Lacson eh, no? Ang plano ni Lacson kasunod ng pagkakaresto kay Saldico. Una, Lacson, tingin ko ito ay ano muna natin yung mga sinabi niya. Nahuli na si Saldi. He is now detained in Prague after crossing the Czech Republic without proper documentation and is currently in custody of Czech authority. Sabi po yan ng Pangulo. Yan. Ayon kay Lacson, may halagang maipatawag ng sabay-sabay ang mga pangunahing personalidad upang mabuo ang kabuuan larawan ng issue, lalo na't may affidavit at testimonya na. Okay. Matatandaan, yan na, yung 18, no? Okay, wala po kami problema. Natutuwa nga kami na naisip mo yan, no? Na pagsabay-sabay ng iharap at malaman na kung sino ang nagsisinungaling. Alam mo, Lacson, hindi ka yata updated sa mga pinagsasabi ni Saldico, no? Para naman ma-update ka. Kawawa ka naman kung nagkataon. Wala po magkakakontra silang sinasabi. In fact, mga tauhan ni Saldico yung mga 18 ex-marines na yan. At ang sinasabi nila ay corroboration sa sinasabi ni Saldico at corroboration sa sinasabi ni Gutesa, na sila po ay nagdi-deliver ng mali-malitang pera sa utos ni Saldico. Binibigay po to sa mga malalaking politiko katulad ni BBM at saka ni Martin Romualdez, no? Baka nagkakamali ka Lacson, nakala mo makikita mo kung sino nagsisinungaling. Pero ganun pa man, bagamat kami ay natutuwa sa announcement mo na gusto mo silang ipatawag sa Senado, may trust issue na rin kami sa iyo. Matatandaan po natin, sinabi mo na rin yan sa pagyayabang mo. Lacson, yan po mga hamon mo na iimbitahin mo sila sa Senado. Yabang na lang yan para sa amin. Wala pong wala na pong katuturan yan dahil tingin namin nagyayabang ka na lang. Sa totoo lang, sinabi mo rin po yan, sinabi mo rin na iimbitahin mo si dating Speaker Martin Romualdez at sinabi mo rin iimbitahin mo si Jabit Singson. Pero, wala ka naman. Pag malapit na yung petsa na sinabi mo na iimbitahin mo sila, imbitahin mo si Martin, imbitahin mo si Chabit. Ni imbitasyon yata, wala kang binigay kay Martin. Biglang ang sinabi mo kay Martin, natatandaan ko, ang sinabi mo lang, interparliamentary courtesy. Di ba? Yan yung problema May interparliamentary courtesy kayo sa mga congressman, pero wala kayong courtesy pagdating sa pangalawang pangulo. Yung pangalawang pangulo ng Pilipinas, pwede nyong imbitahin, pwede nyong gisahin diyan sa Senado, no? Pero yung House Speaker, bawal nyong imbitahin. Okay. Sa madaling sabi, mga kapatid, itong si Ping Lacson, hindi na po kapanipaniwala itong sinasabi nito. Mamaya, pag nariyan na si Saldico, hindi niya rin iimbitahin. Kumbaga, spur up the moment dahil kinakailangan niya mag-react Matatabunan siya Alam niyo si Lacson, gusto niya araw-araw. Gusto ni Lacson, araw-araw siya na nasa balita pagka hindi siya nag-react dyan, puta, kawawa naman siya.
wala siya sa eksena. Oh, ganyan po talaga yung mga taong walang silbi. Mahilig pong mahilig pong mag-project lang. Gusto nila araw-araw sila nababalita. Araw-araw may press con kahit mga walang silbi sa buhay. Okay, punta po tayo sa mga ibang balita. I-address na po natin yung eto mahirap oh. Umiinom ka ng tubig, panay buhangin ka na eh. Teka lang, nawala yung kodigo natin. Okay, i-address po natin to. Ito po kay ano to eh. Kay Doc Richard Mata po natin narinig, no? Okay. Nagkataon lang ba? Tila hindi napigilan mapansin ng marami ang pambihirang timing ng mga pangyayari. Kasunod ng kaliwat kanang umano'y kapalpakan at inconsistency sa mga isinalaysay ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng impeachment laban sa Vice President Sara. Ayan. Sa dami ng sablay ni Madriaga, nahuli tuloy si Saldico. Ikaw talaga, oh, Doc Mata. Medyo may pagkaano ka rin, Doc, ha? Lipat nga natin. Madilim mga ano ko eh. Doc, medyo may pagka-chismis ka rin. Okay. Alam po ninyo, masarap pong isipin na diversion lang to, no? Dinadivert lang yung usapan dahil sa pagkapaya. Pero totoo po yun, napahiya po sila kay Madriaga. Kasi before to, di ba, inuulit-ulit po ni, nakakatawa yan si Redon, inuulit-ulit niya po yung salitang bloodbath. Di ba, paulit-ulit siya. Malapit na ang bloodbath, mamaya na ang bloodbath, bukas na yung bloodbath. Okay. Paulit-ulit po siya dyan sa salitang bloodbath na yan. Tapos, ang bago lang naman po sa kanilang iharap dyan sa Kongreso, si Madriaga. Lahat naman po yan, alam na natin eh. 'Di ba? Yung confidential fund, etc., etc., yung pagbabanta sa pamilya ng Pangulo. Yung mga revelation lang po ni Madriaga, yung bago. Kaya naman pala bago kasi bagong gawang script lang pala. Sa sobrang daldal po nila, no? Ayan po, ang hirap, no? Mahirap talaga yung lahat ng parte. Ano mo yung gagawan mo na script. Tsaka mahirap po yung ginawa nila. No, isinalang nila si Madriaga. Hindi ko rin po alam kasi ngayon na mas maraming abogado maski po si dating senador maski po si Senator Marcoleta. Nagtataka po sa ginawa nila eh. Kasi hindi naman dapat talaga sinasalang na kabuuan. Tiyakin mo lang na yung sinumpaan niya na siya yun. Ikaw ba to nakapirma dito? Yung konting mga tanong-tanong lang daw, hindi po yung parang nasa trial na kayo na binubulgar na. Halimbawa, sabi ni Marcoleta, kung binulgar na ni Madriaga yung kanyang mga lahat, kung binulgar na ni Marcoleta, ni Madriaga yung lahat ng kanyang sasabihin sa Senado, pag sinalang po siya sa Senado, alam na ni Marcoleta kung anong mga butas na itatanong. Parang naglalaro kayo ng poker, naglalaro kayo ng pusoy, putya, pinapakita mo yung baraha mo sa sa kalaban mo. Mapaghahandaan ka talaga. Yan yung problema nito ng testimonya ni Madriaga.
Bakit nila ginawa yan? Kasi buong akala po nila yung reaction ng tao. Hindi naman po sila umaasa kasi alam na nga nila na hindi yan hearing eh. No, bakit po nila ginawa yung ilantad na kagad lahat ng mga nalalaman ni Madriaga, 'di ba? Kasi pagdating po sa trial sa trial po kasi matatalo sila dahil mapaghahandaan. Halimbawa, sinabi na nga ni Marcoleta, mapaghahandaan niya, 'di ba? O ngayon, bakit po nila itinuloy pa rin? Hindi ba kapalpakan nyo na ilatag mo lahat ng baraha mo? Ilalatag mo yung baraha mo tapos open ka na para sa trial proper. Madali na sagutin ng mga kalaban mo yung mga bintang mo kay BP Sara. Madali na mapaghandaan ng mga abogado ni BP Sara kung ano yung mga pasabog mo kasi pinasabog mo na eh. O hindi naman po kasi yun yung purpose nila. Ang purpose po nila, alam po nila na wala po silang mahita sa Senado. Ang purpose po nila, para lang po masiraan si BP Sara sa 2028. Yun lang po yan. Ako hindi po ako naniniwala na yung mga congressman na yan, o kaya magiging matindi po yung reaksyon ng mga tao na mapupwersa po yung mga senador na bumoto laban kay BP Sara. Yun yung tingin kong purpose nila eh. Yung reaksyon ng mga tao, magagalit, magwawala, tapos yung mga senador naman, tandaan nyo po, halos kalahati po ng mga senador ay tatakbo sa 2028 election bilang mga re-electionist. So ang tingin ko nga po dito, yun po yung tinatansya nila, no? Kung magiging popular yung mga bintang ni Madriaga, ay kita mo, wala na po nagsasalita ng bloodbath ngayon. Maski si Redon, wala na po. Balik confidential fund. Balik confidential fund sila, wala na po sila dito sa mga sinabi ni Madriaga. Kakaiba na nga yung sinasabi nila ngayon, parang kahit wala yung testimonya ni Madriaga, pwede nang tumayo ang impeachment laban kay BP Sara. Hindi nyo pala kailangan ng testimonya ni Madriaga ba? Para saan yung drama na may balak patahimikin si Madriaga, sinusuhulan si Madriaga, nag-hire ng titigok kay Madriaga. Eto po dahil wala naman pong katotohanan yung pinagsasabi ni Madriaga, dapat po, wag po tayong pumayag na si Madriaga po ay maging state witness. Dahil ang parang pepremyuhan nyo pa, yung mga bilanggo, magiging halimbawa po yan eh. Pag yan po napalaya si Madriaga dahil siya state witness, ang mangyayari po niyan, lahat na po ng bilanggo, open na po para sa programa na yan, proyekto nila na lalaya pala ko kung ano-ano, kung very willing kang mag-follow sa script. Okay? Okay, kaya ano po yan? Palpak po yung Madriaga experiment nila. Ngayon, balik po sila sa pakiusap na si Abante po nakikiusap na naman na mag-appear daw si BP Sara na kung walang kasalanan, nasa Kongreso, magpakita sila at yung iba po ay natameme na. Yung medyo matalino po si Luistro, tila parang pahiyang-pahiya na po siya sa sarili niya. No? Bakit siya pumayag dito sa katarantaduan na to? Ngayon po, ano po epekto niyan? Instead po na anong tawag doon? Instead po na makumbinsi nila yung mga senador, mukhang ang epekto po niyan, makukumbinsi po yung mga congressman na wag bumoto para madala sa Senado itong kanilang complaint. Alam niyo po kasi nakakahiya po
nakakahiya po na isasalang nyo si Madriaga sa Senado. Nakakahiya po na ang star witness nyo si Madriaga, ibabasura lang po yan ng mga senador. Maniwala po kayo at hindi. Okay. Okay, ito po sa nagsasabi po na nakatanggap daw po ng confidential fund. Ang konti ang konti lang po na confidential fund, ang dami pa nakatanggap no? Ito po si Samuel Martires, talagang ano po to Ito po nagtataka tayo no. Yung nakatanggap, bakit ayaw nyo kasuhan? Nakatanggap daw. Wala pong program dito. Ito po yung I love Danang, ganun. Kaya lang, hindi ko maintindihan yung salita Sinabi ni Madriaga sa isang sa isang paragraph. Ito po sinabi ni Martires, para makabawi naman tayo sa kanila, makabawi daw sa suporta ni Martires. Ano ang ipasalamat sa akin? Kaya daw binigyan si Martires ng pera mula sa confidential fund. Binigyan daw ni Madriaga si Martires para daw magpasalamat si BP Sara sa mga naitulong naman ni Martires sa kanya. Ito po ang tanong ni Martires. Ano ang papasalamat sa akin ng Vice President? Bakit siya magpapasalamat sa akin? Di ba? Meron bang kaso na idinulog si BP Sara sa ombudsman na, di ba? Bakit siya magpapasalamat sa akin hindi ko naman siya binoto noong eleksyon? Ang binoto ko, Tito Soto, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang kandidato ko na presidente si Ping Lacson, Lacson Soto ko. Bakit siya magpapasalamat sa akin? Malaking kalokohan yan. Nag-iisip yung gumawa niyan. Ayan po. So, napakalaking kalokohan na si Madriaga ay magbibigay ng pera sa kanya galing kay BP sa pasasalamat. Hindi naman pala supporter. Hindi naman pala supporter. Ito si Madriaga, doon sila. Ito pa po isa. Ito po ay ayon kay Representative Chua. Sabi po ni Representative Chua, iginiit na hindi nila responsibilidad suriin kung totoo o hindi ang sinasabi ni Madriaga. Grabe, no? Ipaalala ko lang sa iyo, Representative Chua, wala ka pong sinasabi ganyan bago tong magsimula tong hearing ninyo. Parang tiyak na tiyak kayo na may kasalanan si BP Sara. Ngayon pong napatunayan ng taong bayan, no? Ngayon po napatunayan ng taong bayan, nasa Danang City po ako, Danang Beach. Ngayon pong napatunayan ng taong bayan na si Madriaga ay nagsisinungaling, bigla mo sasabihin, hindi nyo responsibilidad kung nagsisinungaling. Hindi nila responsibilidad suriin kung totoo. Hindi nyo responsibilidad suriin kung totoo yung sinasabi ni Madriaga. Siya nga star witness Yung parehong complainant ang tinuturo sa kanilang affidavit yung mga sinumpaang salaysay ni Madriaga. Ewan natin kung bakit sila nagkaroon ng kopya. Di ba? Yung mga complainant na hindi natin kilala pare-pareho, mayroon pong kopya ng affidavit ni Madriaga at yun po ang pinagbatayan nila ng complaint nila kay BP Sara. Hindi nyo pala balak suriin kung totoo o hindi. Anong klase kayong mga mambabatas? Okay lang pala sa inyo na kasinungalingan? Tapos ipapatanggal ninyo ang Vice President ng Pilipinas?
32 million ang bumoto sa Vice President ng Pilipinas. Ipapatanggal nyo siya sa pwesto dahil sa pagsisinungaling ng mga testigo. Wala kayong pakialam kung nagsisinungaling. Basta ipapatanggal nyo yung Vice President. Yan po ang katwiran ni Chua. Tinanong po siya, okay lang yan kahit BBM kayo. Kami po Duterte, papasok kayo dito, tapos sasabihin nyo na BBM kayo. Di, good luck po sa inyo. Ilang taon na lang po panunungkulan ni BBM, huwag kayo mag-alala. Hahabulin po yan ni BP Sara. Sa kulungan po ang bagsak ng BBM nyo. Okay. Isa pa, tinanong siya ni Ted Filon. Hindi nyo po ba nakita itong cheque? 2023. Ay, pasensya, wala po kasi nagtanong. Wala nagtanong. Star witness ninyo, hindi nyo pinag-aralan yung mga ebidensya. Yan yung problema eh. Hindi naman po kayo, maipapasa nyo lang yan sa Senado, hindi po. Kayo po ang magiging prosecutor. Kayo po yung tatayo na po-prosecute dito kay BP Sara. Tapos nakabatay pala sa kasinungalingan, nakabatay sa mga peking ebidensya. Okay. Yan po ang problema natin dito, Kalachuwa. Ganyan palang ano nila. Sagutin po natin, naniniwala po ba, kasi eto pa po, dalawang malapit na po, pangalawang malapit sa kay Vice President, pumalpak si Madriaga, arrest Saldico. Okay, eto po ay sinabi naman ni retired General Orlando De Leon. So, Badong, naniniwala ka ba dun sa conspiracy theory na yan na kaya si nahuli si Saldico dahil pumalpak si Madriaga? Sa tingin ko po, nagkataon lang. Wala naman kasing kinalaman yung gobyerno ng Pilipinas eh. Real talk po. Wala naman pong kinalaman yung gobyerno ng Pilipinas sa pagkakahuli ni Saldico. Ang sabi nga, gustong pumasok. Ibig sabihin, mahigpit po yung pamahalaan ng Czech Republic. Nahuli niya si Saldico. Wala pong binabanggit doon na fugitive siya sa Pilipinas, kaya namin hinuli. Na ito po ay dahil sa red notice ng Interpol, kaya nahuli. Wala pong kinalaman yung Interpol, wala pong kinalaman yung gobyerno ng Pilipinas. Talagang nagkataon lang. Nagkataon lang na nahuli si Saldico ron. Ngayon, kung ito po ay nagagamit pa bilang diversion, sanay na po tayo dyan. Ang gobyerno po ng Pilipinas wala pong kakayahan na lutasin anuman ang naging problema natin, simula po sa sibuyas, asukal, bigas, palala po ng palala, maski po sa Pogo. Sa tingin nyo, wala naman nahuling malaking isda rin sa Pogo eh. Pinalaki lang po nila si Alice ko eh. Alice Go eh. Lahat po yan, maski po sa mga online gaming, wala pong, tapos lalo na ngayon, krisis sa langis, yan pong malaking flood control project, wala pong nalutas ang ating gobyerno. Kaya po, naghihintay lang po sila ng mas malaki pa. Ngayon, yung kapalpakan po nila kay Madriaga, kung napabalita po na si Saldico ay nahuli bigla, wala pong kinalaman yung gobyerno natin doon. At hindi po nila pwedeng, tuloy na natin to. Total, ituloy na natin to. Itong, anong tawag dyan? Ituloy na natin tong impeachment kay BP Sara. Total, nadakip na si Saldico. Wala pong bilang, kumbaga.
Ako naniniwala na walang hand. Walang hand po dyan. Hindi ko maintindihan kung ano yung palabasin mo. Panay ikaw lang yung gliseryo. Nagkakalat ka ba ng chismis? Kinakalat mo ba yung chismis na kung ano-ano? Kung ano yung gusto mo, sabihin mo lang, wag mong... Meron bang isang tao gusto niya 3 ang kanyang vice president? Wag mong guluhin yung mga tao rito, hindi mga bobo mga tao rito sa mga Duterte. Okay. Kung meron kang sinusuportahan na maging vice president ni BP Sara, yun lang sabihin mo, hindi po siya, ito mga pagpipilian dahil ako ay gumagawa ko ng sarili kong vlog. 7 hours ago. Wag nyo na pong problemahin yun. Matutuklasan din naman natin yan eh. Kung totoong na-aresto. O hindi, di ba? Kulang kayo. Ito po, mga pinag-uusapan po natin. So sa madaling salita po, ano man ang mangyari dito, wala pong kinalaman yung gobyerno dyan. Hindi po nila pwedeng i-claim na sila yung dahilan kung bakit nadakip. Yun na nga yung sinasabi natin na talaga naman wala sila nalulutas eh. Lahat po ng problema ng Pilipinas, hindi po o wala pong nalutas itong gobyerno natin. Kung sa tanong nyo, ito po, ang sinabi naman ni Ping Lacson, iminungkahi na 3 beses sa loob ng 1 linggo mag-conduct ng hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tindi, no? Ang tindi ni Senator Lacson, no? Lahat pinakialaman ni Lacson, pwera yung committee niya. Ang pakialam no Senator Lacson, kailan ka mag-iimbestiga sa Blue Ribbon? Doon kami interesado sa iyo dahil yun ang pinanghihawakan mong committee. Ngayon naman, umaakto ka na ikaw ang, parang ikaw ang Senate President. Ipabaya mo na sa Senate President yan. Ang gusto naming, ang gusto namin, mag-imbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. Hindi kung saan-saan. Ang dami mo sinawsawan. Lahat ng bagay sinasawsawan mo. Sausawan mo naman yung ikaw ang chairman. Kailan ka mag-imbestiga? Ang dami mong alam. At dahil dyan, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong